Mga kabayan, mas gugustuhin pa umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang manatili muna sa The Hague, Netherlands hanggat si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pa rin ang nakaupong leader ng bansa. Ito ang inahayag ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Ayon sa mga babatas, batid niyang hindi lamang ang kanilang pamilya ang patuloy na nananalangin na makauwi sa Pilipinas ang dating Pangulo, kundi maging ang milyon-milyong Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gayunpaman, malinaw umano ang posisyon ng dating Pangulo hinggil sa kanyang pananatili sa ibang bansa. Dito lang daw muna siya sa dahig hanggat si bangag pa ang presidente. Kasunod nito, nagbigay rin ng panawagan si Congressman na pulong sa sambayan ng Pilipino at sa hanay ng militar. Iginiit ang tungkulin ng bawat isa sa gitna ng anyay lumalalang sitwasyon ng bansa. Kung sa tingin ninyo na nasa delikado na ang Pilipino, protect the Filipino and the Philippines. Kumusta po si Tatay Digong? Okay naman siya, kumakain. Medyo tumaba nga, medyo yun lang nga, yung sa legs niya kasi walang exercise, medyo lumiit talaga. Pero healthy siya. Inaalagaan naman siya ng mga doktor dyan sa loob. May pag-asa ba tayo kung na makabalik si Tatay sa ating sarili? Muna itong ginaampo, no? Sa Ginoo. Hinaot. Makabalik pa siya sa Pilipinas. Pero according to him, dari lang siya daw siya, mientras si Pangag pang presidente. May mensahe ba siya kung sa mga kababayan natin Pilipino at sa mga militar? Ang message niya, wala pa nung nandyan na siya na sundin ang konstitusyon ng Pilipinas. Sa mga kababayan naman natin at military, yun sabi niya na kung sa tingin niyo na nasa delikado na ang Pilipino, protect the Filipino and the Philippines. Samantala, posible ring maharap sa impeachment complaint si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagbubukas ng sesyon ng Kamara. Ayon kay Caloocan City 2nd District Representative Edgar Igay Irice, ibinunyag ng mababatas na hindi lang si VP Sara ang nakatakdang sampahan ng impeachment complaint, kundi pati na rin si PBBM. Mukhang medyo exciting yung House pa sa Pebrero dahil palagay ko hindi lang yung impeachment kay Vice President Sara inaulinigan ko, meron ding mga kongresista na magpa-file din ng impeachment laban naman kay PBBM. Kaya dalawa yung abangan natin. Pakiulit ko nga, may ilang congressmen ang magfa-file ng impeachment, hindi lamang kay VP Sara, kundi kay Pangulong Bongbong Marcos? Yes, yan yung naririnig ko. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Magandang hapon na Congressman Paulo Duterte. Kumusta po si Tatay Digong? Okay naman siya, kumakain. Medyo tumaba nga, medyo yun lang nga, yung sa legs niya kasi walang exercise, medyo lumiit talaga. Pero healthy siya. Inaalagaan naman siya ng mga doktor dyan sa loob. May pag-asa ba tayo kung na makabalik si Tatay sa ating sarili? Muna itong ginaampo, no? Sa Ginoo. Hinaot. Makabalik pa siya sa Pilipinas. Pero according to him, dari lang siya daw siya, mientras si Pangag pang presidente. May mensahe ba siya kung sa mga kababayan natin Pilipino at sa mga militar? Ang message niya, wala pa nung nandyan na siya na sundin ang konstitusyon ng Pilipinas. Sa mga kababayan naman natin at military, yun sabi niya na kung sa tingin niyo na nasa delikado na ang Pilipino, protect the Filipino and the Philippines. Salamat po. At may iba po tayo kung sa issue ngayon sa Pilipinas, mayroon pong isa sa mga AFP na si Colonel Munggaw nag-withdraw ng suporta sa Commander-in-Chief at pinagal po siya ngayon. Yan, hindi ko yan alam anong proseso na sa AFP niyan. Pero if he is withdrawing his support personally sa presidente ng Pilipinas, it is his right, di ba? Pero when it comes to sa trabaho niya as a military man, hindi ko alam kung anong hakbang ng AFP niya. So lahat naman siguro ng tao gaya nito na. Human rights.
Oh. Right din yan ng tao kung ayaw niya na yung presidente niya. Kitsabay ka na hagpangat ng presidente. Eh. About kay General Popes, kung pinasuhan ka ngayon ng subito. No. Sabi ko nga pag sinabi nyo, may sinabi kayong masama sa presidente at nasakya niya ni sino tong bunganga ng presidente, huwag yan nabanggit pangalan, ayaw ko rin siya makilala. Pag nabanggit at nabanggit ka niyan, tapos darating doon sa tenga ni Larry Mulya, diretso ka ng inciting to sedition. Bayad na yan lahat. Huwag na galing yan lahat sa intelligence fund ng Pilipino. Magkanyan ba yan yung tela ng Pangulo kung hindi yan siya malaki allowance niyan? Alaman natin yan. Galing din kami dyan, madam. Kung sa international, kung sa issue ngayon sa Amerika at sa Venezuela, si Maduro ay nasa US na ngayon at ang sabi ng mga kababayan natin Pilipino na sana ang susunod ay Definitely hindi gagawin ng US yan because Bangag is a puppet of the CIA. Alam naman ninyo lahat yan. Linapas na yan ang lahat ng inano lang nila. Kinokontrol lang nila yung Facebook. Kasi yung Facebook is also under the eye of the Central Intelligence Agency of the US. So, kaya isuppress talaga nila yung mga balita na ganyan. Alam natin yan, alam nyo man yan mga Pilipino, hindi mo kayo bubo. Hindi kagaya ng nakaupo dyan, walang pinag-aralan. Kung alam namin na matagal na po kayo sa politika mula bata pa at hanggang ngayon at kayo po ay hindi lang pang Davao City. Alam namin na kayo po ay pang buong Pilipinas. At ngayon, pinagkatiwalaan po ang mga Duterte sa mga Pilipino sa leadership. At ang tanong namin kung after sa term po ninyo as congressman, maasahan ba namin na tatakbo ka sa national? Maging ako, bodyguard ni Alvin dito sa Hague. I leave it to the Davaoenos, no? My political career started in Davao City and I give it to the Davaoenos. Kung anong desisyon nila, doon ako. Anong desisyon ng pamilya ko, ng mga anak ko, doon ako. Pero ako personally, mas nindot siguro, mamasol na lang tayo sa amal. Fisherman, occupation, fisherman. Nga musukol og bangag. Halos ngayon kung sa mga na-interview namin sa mga sa survey sa mga Pilipino lang personally, gusto nila Duterte. Okay lang sa yun, Gov. Si Kitty na lang, pati si Inday. Pwede na, qualified na si Kitty na lang. Labad sa ulo na. So, pero sige lang, Ginoo ra may naibalo sa ato ang padulngan aning kinabuhi. So, ulat lang ta, no? Kung asa ta dalhon sa Ginoo. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title, Boying sisilipin ang solar franchise ni Libeste. So ito, medyo sa tingin nyo? Nanganganib na ba ang kinabukasan ng batang kongresista sa investigasyon ng ombudsman? Diba, ang issue ngayon is corruption sa flood control issue. Ito na ngayon, iba na ang imbestigahan. Franchise na. Talaga, no? Ba't ako, meron akong tiwala dito sa batang kongresistang ito. Hintayin natin ang sagot niya kasi sasagutin daw niya sa Enero 26 pagbukas ng Kongreso. Huwag tayong ma-distract dahil ang issue ngayon is flood control anomaly, lalo na yung Cabral Files. So, excited na ako sa promesa ni Senator Lacson
na magpapatuloy ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee at pagbukas ng sesyon ng Senado ngayong Enero 26 at ang sentro ng investigasyon ay dito na nakatutok sa Cabral Files, lalo na yung mga cabinet members na lumalabas maraming singit. Anong kinalaman itong mga Office of the President, First Lady, meron pa, may ES, may SAP, at hindi pa napapangalanan sino yung mga ibang cabinet secretaries na mayroong grabe yung solar lights. Abot ng 230,000 ang isang solar yung isang poste na may ang mahal naman. Grabe. Nakapaloob yun sa 8 billion insertion under care of ng Office of the President, Executive Secretary at saka SAP. Ano ba yung SAP? Maraming ibig sabihin ng SAP Pwedeng Special Assistant to the President, pwedeng Secretary Amina Pangandaman, pwede rin daw Sandro, anak ng Pangulo. So, ito talaga ang mapapala mo pag kinakalaban mo ang powers that way. Humanda ka, talagang iimbestigahan ka.